Saan naman nanggaling yung idea at inspirasyon na parang gusto ko na rin talaga magkaroon ng sariling negosyo? Okay, ganito yan. 1998, basta 8 years na ako sa pinagtatrabahoan ko. Oo. Yung kapatid yung sunod sa akin, tapos yun ang computer programming. Oo. Ngayon, nagsara yung company niya. Kinuha ko siya, sabi ko, dito ka muna para mag-helper ka rin dito, nag-helper. Tapos sinabi niya sa akin, kuya, sanay ka na dito bakit hindi tayo magtayo ng ganitong business? Sabi ko, naku, ang hirap nito. Laging puyat. Sabi ko, hindi ko gagawin ito. So Sabi negative ko, ka nung una. oo, ayaw ko, sabi ko, mahirap to. Pero, siyempre, dahil sinabi ng kapatid ko, parang pag wala siya, parang, bakit nga ba ako hahanap ng ibang kung ito yung alam ko. Tapos tuwing mag-uusap kami, sabi niya, ano pang hanapin mong business? Oo. Ito lang yung alam mo. Tapos Yes, ito rin yes. yung matututunan ko. Ito na yung gawin natin business. So magkano yung naging capital mo? Kapital ko, actually, unti-unti kasi yun habang nagtatrabaho ako. Dahil nga nabuo na sa amin na magtatayo kami, bumibili na rin ako ng ilang gamit sa printing. Uso pa nun yung rubberized, silk screen. Oo. Yun yung ginagawa ko. Matatawa ka nga, sa ibabaw ng bed namin ng wife ko, doon ako nagsi-silk screen. Buti nga, hindi nagagalit ang wife ko noon eh. Higaan sa gabi, tapos... diba? Oo. So, yun yung naging simula. Tapos, siyempre, nakakabuo na ng ilang mga machine. Kaya nung pag-uwi ko galing, Kuwait, bali 60,000 lang yung naging start up namin no, hindi nakasama yung mga pang lang yun sa down payment at saka dagdag na ibang equipment. Yan. Sir Neymar, grabe yung story mo na ng pagsisimula mo ng negosyo. Parang nai-imagine ko, parang maliit lang yung space niyo right noon. Yes. Ang liit lang, na parang pwede namang sa sala, di ba? Walang sala. So parang naiisip ko, ay parang walang sala. So, di ba? So, dun sa, sa kwento mo na parang minaximize mo lang kung anong meron ka. Yes. And that's good kasi karamihan ng sa mga tao na parang gusto nila magnegosyo pero pwede naman palang magnegosyo basta andun yung diskarte. Yes, oo. Oo. Kumbaga yung diskarte and then maximize the resources. At actually, maraming beses ko na itong shinare doon sa mga gusto mag-business na sabi ko, huwag niyong hintayin yung malaking puhunan. Kung ano yung kaya niyo ngayon, kung ano yung meron kayo. Sabi ko nga sa kanila, actually marami pa akong mga sidekick sa trabaho noon. Bumibili ako ng sa Divisoria, mga t-shirt, ganyan, mga tsinelas, Oo. mga ballpen, mga sari-sari, tapos binibenta ko sa mga kasama ko sa trabaho. Yan yung kung ano yung makita ko na pwede, mga appliances. Pwedeng makatulong sa pagpapalaki ng negosyo mo. Oo. Yung kagandahan nun, along the way, ang liit lang ng puhunan mo, magkamali ka man, maliit yung kapital mo, natuto ka. Oo. Yun yung pinakang maganda doon. Pero ang maganda nun, sa nakikita ko, kasi maliit lang yung kapital mo, marunong kang humawak ng pera. Yun naman Diba? talaga isang mahalaga sana na sabi nga sa Biblia, kung napagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan ka sa malaking bagay. Paano ko pagkakatiwalaan sa malaking bagay kung di ka napagkatiwalaan sa maliit na bagay? So, yun yung nakita kong prinsipyo na nakita ng Panginoon na talagang kung ano yung meron ako, kung ano yung kakayanan ko, yun lang, doon lang. Hindi ako nangutang para mag-start. Hindi ko naman kinukontrol yung iba kasi iba talaga. Mayroon ako pagkakataon talaga na nangutang, na nagtagumpay naman. Yes. Pero sa part ko, hindi ko ginawa yun kasi takot akong mangutang. Baka ako makulong, wala akong pambayad. So sa akin, kung ano lang yung kakayanan ko, yun lang. Yun lang yung palaguin. Ayun lang, oh. Paikot-ikutin. Yes. Kasi karamihan sa nagne-negosyo, pag kumita, yung iba, di ba, pag kumita, kukunin yung tubo, yun lang ulit yung gagamitin. So, hindi napapalago. Yes. Dapat kukurot-kurot ka lang. Di ba? Ganun ba ginawa mo? Yes, so actually kahit nung mag-innovate kami, nawala na yung mga rubberized na yun. Yun ang pinakamalaking steps namin eh. Kasi kung ginawa namin yung lahat ng kinikita, katulad sinabi mo na, na hindi na kinukurot, kundi dinadakot. Oo. Nung nag-time ng 2017, 2015 pa lang, nagsimula na yung sublimation. Pero takot kami mag-start niyan kasi sobrang mahal ng machine. And sabi na, hanggang kailan tatagal yan? Pero 2 years pa kami naghintay, pero nakita namin parang may iwanan tayo. Dahil hindi nga kami dumadakot doon sa kinita, nakapag kami, Yun yung maganda. nakakuha kami kaya machine yung investment na namin. So,
Yun yung isa sa pinakamagandang ano na kapag may business ka na kumikita, huwag mong kainin yung Yes. kinita ng business. And also, yun nga, kapag marunong ka magpaikot sa negosyo, kahit maliit na kapital, talagang lalago. Yes. And yun din, ang nakita ko sa'yo is wag dakot, Yes. kurot lang. Kurot Kasi lang. hindi laging malaki ang benta. Yes.